Magandang araw sa inyo. Ngayon ay itutuloy natin ang ating aralin ngayong Week 1, Quarter 2 sa ikalawang araw. Balikan natin ang itinalakay natin noong nakaraang araw. So kapag pinag-uusapan natin ang long at short, ito ay tumutukoy sa length o haba. Kapag sinabi nating short, ito ay maikli sa Tagalog. At long, ito ay mahaba. Ang length o haba ay ang sukat o laki ng isang bagay mula sa isang dulo hanggang sa kabila o ang distansya mula dulo hanggang dulo. So para masukat natin ang haba, susukatin natin ang magkabilang dulo, no? Mag-uumpisa tayo sa isang dulo papunta sa kabilang dulo para matukoy natin kung gaano ito kahaba. So, maaari kayong maglabas ng 5 bagay mula sa inyong bag na may iba't ibang haba. Ilagay na ito sa inyong desk o mesa at piliin kung alin ang mga bagay na nasa inyong mesa ang aking sasabihin. Sige, pwede nyo muna itong i-post para makakuha kayo ng mga bagay. Ngayon, kung nakakuha na kayo ng mga bagay, alin sa mga nakuha ninyo ang longer o pinakamahaba? Pag sinabi nating pinakamahaba, dyan sa 5 yan yung pinaka malaki. Yan. O pinakamahaba, 'di ba? Longer. Alin naman sa kinuha ninyo ang pinakamaikli? Sige nga, tukuyin ninyo. Magaling kung natukoy ninyo ang pinakamaikli. Mayroon ba kayong nakuha na magkapareho ang haba, same length o magkasing haba? Yan. So kung nakuha nyo ang lahat ng sagot na ito, magaling. Naunawaan nyo ang ating nakaraang aralin. So ngayon, ituloy na natin. So nais kong tingnan ninyo ang larawan. Sino sa tingin ninyo ang mas matangkad? At sino naman ang mas mababa? So sino sa inyo ang nagsasabi na si Alex ang mas matangkad? At sino naman sa inyo ang nagsasabi na si Luna ang mas matangkad? Kung ang sagot nyo ay si Luna, tama kayo. So kung si Luna ang mas matangkad, sino naman ang mas mababa? Siyempre, si Alex. Okay? So ngayon mga bata, ginamit natin dito ang salitang mas matangkad. Nagdagdag ako ng mas sa salitang matangkad. Ang matangkad ay salitang naglalarawan. Ginamit o dinagdagan ko ito ng mas dahil ito ay ginagamit kapag tayo ay naghahambing o nagkukumpara ng dalawa. Okay? Dahil dalawa lang si Alex at si Luna, pinagkumpara natin silang dalawa kaya mas ang ating ginamit sa salitang naglalarawan. So kung lubos ninyong naunawaan ito, si Luna ay blank kaysa kay Alex. Mas matangkad o mas mababa? Kung ang sagot nyo ay mas matangkad, tama kayo. Ngayon naman, si Alex ay blank kaysa kay Luna. Mas matangkad o mas mababa? Kung ang sagot nyo ay mas mababa, tama kayo. So, si Luna ay mas matangkad kaysa kay Alex. At si Alex ay mas mababa kaysa kay Luna. Ngayon, ilan na ang mga batang nakikita ninyo? So, may natatlo na tayong bata na dagdagan ng isa. Walang iba kundi si Alexa. So, sino kaya sa tingin nyo ang pinakamatangkad sa tatlo? Kung ang sagot nyo ay si Luna, tama kayo. Sino naman ang pinakamababa?
Tama, si Alexa ang pinakamababa. So kanina mga bata, kung mapapansin nyo, ginamit ko ay mas. Pero ngayon, ginamit ko na ang pinaka. Ito ang idinagdag ko sa ating salitang naglalarawan na matangkad. Pinaka. Bakit kaya pinaka ang aking ginamit? Yan, dahil ang pinaka ay idinudugtong sa unahan ng mga salitang naglalarawan kapag tayo ay naghahambing o nagkukumpara ng tatlo o higit pa. Okay? Maaring 4, 5, 6, kahit 1,000,000 pa yan. Basta ikinukumpara natin sa tatlo pataas, pinaka na ang ating gagamitin. No, kapag dalawa lang, mas. Yan. So, idinadagdag natin ang salitang pinaka kapag nagkukumpara tayo ng tatlo o higit pa, mas naman kung dalawa ang ating ikukumpara. Dito, masasabi natin na si Luna ba ang mas matangkad o pinakamatangkad sa tatlo? Sige nga, piliin nyo nga. Kung ang sagot nyo ay pinakamatangkad, tama kayo. Bakit pinakamatangkad ang ating ginamit? Dahil ikinukumpara si Luna sa tatlo. Pinagkukumpara silang tatlo, kaya ginamit natin ay pinaka. Si Alexa naman ang mas mababa, pinakamababa sa tatlo. Kung ang sagot nyo ay pinakamababa, tama kayo. So, bakit kaya pinakamababa? Dahil ikinukumpara si Alexa sa kanilang tatlo. Okay? So, kinukumpara sila si Alexa sa tatlo, kaya pinakamababa, hindi mas mababa ang ating sagot. Ngayon, sino ang mas matangkad? Si Alex o Alexa? Tama, si Alex. Ngayon mga bata, bakit kaya ginamit natin ang mas matangkad, hindi pinakamatangkad? Okay, kasi si Alex at si Alexa lang ang pinag-uusapan, hindi kasama si Luna kahit na siya ay nasa larawan. So pinagkukumpara lamang si Alex at Alexa. So dalawa lang ang pinagkukumpara natin dito, kaya mas matangkad ang ginamit nating salita. Sino ang mas maliit? Si Alexa o si Luna? Siyempre, si Alexa. So, dito, ginamit ulit natin ang mas. Bakit natin ginamit ang mas? Dahil ang pinagkukumpara lamang ay si Alexa at si Luna, hindi kasama si Alex. Sino ang pangalawa sa pinakamataas? So, ang sagot ay si Alex. So, silang tatlo pinagkukumpara. Pero ang tinutukoy ay yung pangalawa sa pinakamataas. So, tatlo pa rin ang pinagkukumpara, kaya ginamit pa rin natin ang pinaka. Sino naman ang pinakamaliit? Okay, si Alexa. So, bakit natin ginamit ang salitang pinakamaliit? Dahil tinutukoy silang tatlo. So, maaari kayong tumingin sa inyong mga klase o sa inyong mga kasama sa bahay. Sino kaya ang pinakamatangkad? Si tatay? Si nanay? Kuya? Ate? At sino naman ang pinakamababa? Makakaya nyo bang tukuyin kung sino sa miyembro ng pamilya nyo yon? Kung natukoy nyo, mahusay kayo. Tingnan ang haba ng popsicle stick at straw at sagutin ang mga tanong gamit ang inyong whiteboard o maaari kayong gumamit ng papel. Ito ang ating popsicle stick. May dalawa tayong popsicle stick, A at B. At ito naman ay straw. So, tingnan ninyo itong mga to para masagutan nyo ang aking katanungan. Alin ang pinakamahaba? A, B, C. Kung ang sagot mo ay C, tama ka. Alin naman ang pinakamaikli? Sige nga.
Maaaring may nagsagot ng A, maaaring may nagsagot ng B. Pero ang tamang sagot, A at B dahil pareho sila. Ngayon, ang A at B ay mas maikli saan? O, napakadali lamang nito. Mas maikli ito sa C. Very good. So ngayon naman, ang C ay mas mahaba saan? Siyempre, sa A at B. At alin ang magkasing haba? Siyempre, ang A ay kasing haba ng B. So, ulitin ko. Ano ang mga katangian ng mga bagay ang ating ikinumpara ngayon? So, ikinumpara natin ang haba, taas at distansya ng mga bagay. At ano ang tawag natin sa proseso ng paghahambing ng mga bagay sa pamamagitan ng pisikal na pag-aayon sa kanila? So, halimbawa, nagkumpara tayo ng mga kanina ng popsicle stick. Napagtabi-tabi natin sila, 'di ba? So, para mabilis nating makuha ang kanilang haba at mas mabilis nating matukoy kung alin ang pinakamahaba at pinakamaikli. Pinagtabi-tabi natin sila. Ang tawag doon ay direktang paghambing o direct comparison. Kasi nagawa natin silang pagsama-samahin para mas mabilis nating makuha kung alin ang pinakamahaba, pangalawang pinakamahaba at pinakamaikli. So, uulitin ko, ang tawag doon ay direct comparison. So, paano natin direktang ikinukumpara ang mga haba ng mga bagay? So, inihahanay natin ang mga bagay upang malaman kung alin ang mas mahaba, pinakamahaba, mas maikli, pinakamaliit, mas matangkad, pinakamataas, mas malapit, pinakamalapit, mas malayo, o pinakamalayo. So ngayon, nais kong subukan ninyo ito. Ang mga bagay ay ikinukumpara base sa kanilang katangian. Piliin ang letra na tumutukoy sa katangiang inilahad. Maaari kayong kumuha ng papel, whiteboard para sagutan ito. Una, meron tayong aklat. Alin kaya dito ang thickest o pinakamakapal? A, B, or C? Kung ang sagot nyo ay C, tama kayo. Alin naman dito ang shortest, pinaka-maiksi? A, B, C. Kung ang sagot nyo ay A, tama kayo. Alin naman dito ang nearest to the flower base, pinakamalapit sa flower base? Ito bang A, B, or C? Kung ang sagot nyo ay B, tama kayo. Ika-apat, alin ang tallest can o pinakamataas na lata? Okay, kung ang sagot nyo ay D, tama kayo. So, teacher, bakit po hindi yung A? O, kung matatandaan nyo, kailangan pag nagkukumpara tayo, nakalapat sa patag ang bawat dulo nila. So, ito, hindi siya nakalapat sa dito. Hindi siya nakapantay dun sa B, C, at D. Dahil nakapatong pa ito sa isang kahon. So, hindi natin masasabi na ito ang pinaka mataas. Widest base. O, pag sinabing base, ito yon. Yan. So, alin dito sa mga base ang pinakamalapad? Kung ang sagot ay letter C, tama kayo. Yan, sana'y naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Muli, maraming salamat! Happy learning!